pinapakita po ng Pangulo ang kanyang pagpapahalaga at matatag na suporta sa kasundaluhan. Nagkakasunod-sunod po yung bisita niya sa mga kampo, ang anunsyo niya ng dagdag na base pay, subsistence allowance. Nagkataon lang na bukod po sa pagbisita yung mga anunsyo ng dagdag na benepisyo sa mga sundalo, nagkataon lang na ito po'y nangyayari sa panahong may mga panawagan for the military to withdraw. Isang Mayo Uno is criticizing the timing and the intention of the Marcos Jr. administration in increasing the base pay of all military and uniformed personnel. In their own words, they said na kakaibang timing nga naman itaas bigla ang sweldo ng mga pasistang tropa ng Estado kung kailangan nasusukol ka na sa galit ng taong bayan sa sindikatong korupsyon. Maaari na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, what was the reaction of the President when he learned about the resignation of Secretary Babe Singson from ICI? Napag-alaman naman din po na dahil sa kanyang concern sa kalusugan, ay nagpasabi na po siya na sa kanyang pagbibitiw at dahil nga po magaling po ang si Secretary Babe Singson, pinakiusapan po sa pamamagitan po ni Sec Vince na kung maaari pa ay manatili pa siya. At dahil nga muli may concern po si Secretary Babes, iginagalang po yan ng ating Pangulo at nagpapasalamat po tayo sa napakagaling pong serbisyo po ni Babe Singson. I think, ma'am, one of his concerns ay yung funding for the ICI kasi ang na-mention niya yung 41 million pesos na supposedly funds for ICI sa dyaryo lang siya pero hindi talaga nakarating sa kanila. Was there a lack of government support sa ICI? Ano po ang nangyari sa funding na ito? Ayon po sa DBM, yung SARO po ay as early as September ay nandyan na po. Ang natatangi lamang po siguro nagkaroon ng konting delay ay yung pag-implement po or pagsasagawa po ng MDC at yung modified disbursement system. At ngayon po ay maitatanong po natin, yung pondo po ay nasa kanila na. Ma'am, ang kagabi, nagsalita rin po si Mayor Magalong. Sabi niya, nung time niya, nagpalawal din siya ng 30,000 pesos from his own pocket. Hindi na rin daw naibalik yon. And he also mentioned na he heard that one of the members of ICI is also planning to resign to follow the footsteps of Secretary Singson. Meron po ba kayong nakuhang information about this and how will this affect the operation and integrity of ICI? Patungkol po sa sinabi niya na mayroon pang kulang sa kanya, ipinakiusap na po natin since nandiyan na po yung pondo, kung ano po yung pagkukulang sa may mga dapat na bayaran na po agad. At hindi po naman nagkulang ang Pangulo dahil lahat po ng kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, iyan po ay ibinibigay. At patungkol po kung sino po yung magre-resign, siguro mas maganda po siya na po yung kanyang, siya na po ay yung tanungin. Siya naman po nagbigay ng information. Sorry ma'am, last na lang. Yun po sinasabi ninyo na funds na hawak na ng ICI, buong 41M po. Opo, yun nasa kanila po. Okay, May thank you. follow-up question po si Ivan Mayrina. May 7. Yusek, good morning. Mismong si Secretary Singson po ang nagsabi na kulang sa ngipin, kulang sa kapangyarihan ng ICI at sa ngayon may mga pending measures in Congress na layong lumikha ng mas pinalakas at mas may kapangyarihang ICI, although ibang it goes in a different name. Ano ho ang tugon ng Pangulo sa mga panawagang i-certify niya as urgent itong mga panukalang ito? Sa pag-aalam natin ay tapos na po yata. At sa Senado ay third reading na po yata. So, hintayin na lang po natin kung ano po yung kanilang versions. At kapag ka po ito nabasa naman ng Pangulo, ay tignan po natin. Pero does he Babasahin support, po. does the President support the idea na kailangan natin ng mas malakas, mas makapangyarihang entity that will investigate corruption in infrastructure projects? Ang lahat naman po ng institusyon na mayroon pong power to investigate, lahat po dapat ay malakas. Meron po silang kapangyarihan. Pero ito po kasing isinagawa na ICI, Independent Commission, ito po ay batay lang po sa EO 94 at alam po natin ang purpose nito ay to maging fact-finding commission. Hindi po para magbigay ng penalty sa hindi a-attend. At ito po ay tulong lamang makapag-concentrate para maimbestigahan, makapag-gather ng documents, facts
data para po matulungan yung ombudsman o yung DOJ. So, yun po talaga ang pinaka-purpose ng ICI. Ma'am, kanina po sa panayam sa isa sa aming programa, sinabi ni Ombudsman Remulla na ang direksyon po ay bubuwagin na rin ang ICI at ang Ombudsman na ang magte-take charge. Do you have any information to that effect? Sa ngayon, hindi po ako makakasagot patungkol po dyan at hindi pa po rin namin pag-uusapan patungkol po dyan. But since nga po, nandiyan naman din po ang ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects, maaari pong maging ganun. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye o anumang update patungkol dyan. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good morning, Yusek. There's a complaint filed before the Ombudsman against Secretary Ted Herbosa over his alleged close ties with a pharmaceutical company, and the complaint concerns possible backdoor influence that no other bidder can enjoy, except for that one pharma. Has this reached the President, and considering that this is just one of the 3 other complaints filed against SecTed, does he still enjoy the President's trust? Ngayon po, mai-assume natin na he still enjoys the trust of the President. Tingnan po natin kung ito po'y na-receive na po ng ombudsman at hayaan po natin ang ombudsman na mag-imbestiga po dito. Ma'am, on another issue, former Justice Antonio Carpio says the Executive Secretary and former DOF Chief Recto's move to transfer trust fund from PhilHealth and PDIC would constitute technical malversation over a unique provision authorized in the 2024 GAA, transferring fund balance from those 2 GOCCs. Under the Constitution daw po kasi only the President can transfer savings, and that these trust funds should only be used solely for their purpose. So for PhilHealth, dapat for PhilHealth purposes lang daw po. Nabanggit naman din po ni Justice Carpio ang patungkol sa provision na ito mula sa GAA 2024. At yun lamang po ay sinunod ng DOF at to sweep the idle funds from the GOCCs. Ito naman po ay bago po ito naganap. Inaprubahan po ito ng OSG, Office of the Government Corporate Council, Governance Commission for GOCCs, COA, pati po ang PhilHealth Board. So, sumunod lamang po ang DOF sa pinag-uutos ng, na naaayon po in line with the GAA 2024. Ma'am, just to follow up, ang sabi po ni Justice Carpio, it's undue delegation of authority. As a lawyer yourself, what do you think po? Muli, sumusunod lamang po sa batas. Kung meron man ang constitutional dito, tingnan po natin kung yung provision mismo sa GAA 2024 ay magiging issue. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Good morning. Yusek, may inaasahan po bang service recognition incentive ang mga empleyado ng gobyerno? And kailan po ito maibibigay? Ba't nakangiti si Alvin? Direktor na ka rin. Hintayin po natin yung EO. Para lang po sa kapanatagan ng mga government workers. Siguradong maibibigay po ba? Bago po ilabas yung EO? Basta may good news. Hintayin po natin yung EO. Maraming salamat po, Yusek. Thank you po. Alam na po. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Yusek, meron na po bang tugon ang kampo ni Vice President Sara Duterte dun po sa pahayag ng Pangulo na bukas siya sa dialogo sa Vice Presidente para sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa bansa? Since ang Pangulo po ang nag-offer nito para maipakita yung kanyang sinseridad, yung kanyang pagiging seryoso, wala po ba siyang unang hakbang para mangyari po yung dialogo na ito? Pwedeng i-correct po natin. Wala po tayong sinabing nag-initiate. Ang Pangulo po, even before, ito po ay napag-usapan na sa isang podcast. Natatandaan niyo po ba yon nung tinanong ito ni Katuning? Ang Pangulo ay open sa lahat ng gustong makipagdialogo. Kahit sino na may concern at maaaring mapag-usapan, hindi lamang ang Vice Presidente, sa lahat. Open ang Pangulo sa anumang discussion para po
for the unity sake. Yun po yung ibig sabihin natin. So kung meron po pagpapahatid na mensahe ang Vice Presidente, siguro po si spokesperson na naman po niya ito dapat na itanong. Another topic lang po, reaksyon ng palasyo doon sa sinasabing parang credit grabber po ang Pangulo, doon po sa Bukana bridge na inopen po, na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yun under the previous administration. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong nadinig na ganun. Wala akong konteksto. So, kung hindi natin alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bukana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Sunod na tanong mula kay Gilbert Perdes, DWIZ. Good morning po, Yusek. Tinanggihan po ni Congressman Pulong Duterte yung imbitasyon po ng Independent Commission for Infrastructure ukol po sa investigasyon doon po sa flood control project sa Davao. Sa halip po ay inirekomenda ni Duterte na investigahan po ng ICIC Pangulong Marcos at ang unang pamilya po. Ano pong reaksyon ng palasyo po dito? May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman, at kung walang itinatago, di dapat magtago. Yun lang po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, tulad po na nabanggit nyo sa opening natin kanina, pinapakita po ng Pangulo ang kanyang pagpapahalaga at matatag na suporta sa kasundaluhan. Nagkakasunod-sunod po yung bisita niya sa mga kampo, ang anunsyo niya ng dagdag na base pay, subsistence allowance. Ang tanong po does the President feel the need to show this support to the military at this time? Hanggat may oras po ang Pangulo, hindi po ito dapat kino-question. Ang pagbisita sa ating mga kasundaluhan, sa mga uniformed personnel, ay nararapat lamang po bilang Commander-in-Chief. So wala po itong kinalaman kung merong mang issue ngayon, obligasyon po ng Pangulo na bisitahin sila. At ito po ay nagkataon lang na bukod po sa pagbisita yung mga anunsyo ng dagdag na benepisyo sa mga sundalo, nagkataon lang na ito po ay nangyayari sa panahong may mga panawagan for the military to withdraw support from the administration. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan lang naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan, buhay po ang nakataya sa kanila. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, on a related topic, still on the military, the Kilusang Mayo Uno is criticizing the timing and the intention of the Marcos Jr. administration in increasing the base pay of all military and uniformed personnel. In their own words, they said na kakaibang timing nga naman itaas bigla ang sweldo ng mga pasistang tropa ng Estado kung kailangan nasusukol ka na sa galit ng taong bayan sa sindikatong korupsyon. How does the palace explain to the public kung bakit po nag-implement ng base pay hike when talks of a possible military reset or ouster are rife in public? Ang pagkilala po sa mga kasundaluhan natin, hindi po ito nababatay kung ano po ang nangyayaring ingay ngayon. Mga political noise. Karapatan po nila at dapat lamang pong kilalanin ang kanilang pagiging bayani ng ating bayan. So sa mga ganyan mga usapin, mga negatibo na ibinibigay at pinupukol sa Pangulo, hindi po ito magpapatigil sa Pangulo para bigyan ng tulong ang ating mga kasundaluhan. Ma'am, the same group is also questioning bakit daw po mayroon ng daily subsistence increase for the military personnel. Merong increase sa base pay, pero yung mga ordinaryong manggagawa who underwent a process of a legislative wage hike, hindi pa rin daw po nag-grant yung hinihingi nilang 200 peso a regional wage increase. Hindi po yun sakop ng Pangulo. Sa Pangulo po, sa DOLE po, nakikita po natin, meron pong pagtaas ng mga sweldo sa mga regions at hindi po nila makakaila. Hindi po
pinapahinto ng Pangulo ang pagtataas ng sweldo na within his power. Pero yung pagtaas po, binabanggit nila na halagang 200 at yan po ay nasa kamay na po ng Kongreso. Just a follow-up question. The DOLE is under the executive branch and therefore under the president. Why can't the president push for the wage hike of ordinary Filipino workers? Meron po tayo sa tripartite board, meron po increase. Hindi po ito makakaila. Yung sinasabi po nilang wage hike ng 200 pesos, ito po ay saklaw ng Kongreso. So hindi naman po nakikialam ang Pangulo sa trabaho ng Kongreso. Sunod na tanong mula kay Bea Cupin Rappler. Hi, ma'am. Good morning. A Rappler investigation based on SEC documents and data from government websites found that Justice Undersecretary Jojo Cadiz has ties to a major construction company that was only incorporated po in 2023 through Yusek Cadiz's son, who was 19 at the time, 21 na siya ngayon, I believe. JSJ Builders Incorporation, the investigation found won more than 200 million in projects in Ilocos Norte since its incorporation 2 years ago. Yusek Cadiz has also been accused by former legislator Zaldico of supposedly acting as a bagman for the president. First question, ma'am, is the president aware of his former aide's ties to this contractor, or has he since been made aware, given po the prohibitions under the Constitution? As of the moment, we have not talked about that. But if there's a need for investigation on that issue, so let the investigation be done. And on that note, ma'am, does he still enjoy the president's trust, and will he remain in the DOJ despite, again, these links and the claims that have been made against him? Sa ating pagkakaalam, siya po ay nag-submit na ng kanyang resignation. Sa ating pagkakaalam, bibigyan ko lang po ng update. Has it been accepted? No. Bibigyan ko po kayo ng update. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Reaction lang po ni Presidente. Kasi kahapon po si Majority Leader Sandro Marcos humarap po sa ICI. Ano po ang naging tugon dito ng Pangulo? Since sinabi din po ni dating DPW Secretary Babe Singson na tila po nabigla si Majority Leader Sandro Marcos sa mga itinanong sa kanya. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente, hindi takot, matapang na humarap sa investigasyon, hindi nagtago, nagboluntaryo pa, kinilala ang ICI, hindi tulad ng iba. So, doon pa lang po, bilang magulang, ay proud sila sa kanilang anak. At nagulat, siguro, hindi natin alam, hindi po ako privy sa naganap na hearing. So, hindi natin alam kung ano ang kinagulat. Nagulat ba siya sa bagong facts? Nagulat ba siya sa bagong data na malamang ay hindi niya alam? So, I cannot speculate on that. Thank you, ma'am. Ivan Mayrina, Jemisa. One quick question, follow-up question on Yusek Cadiz. Can the Palace confirm na si Yusek Cadiz po ay associate ng Pangulo or aide niya at some point? Wala po ako mako-confirm sa ngayon. Thank you. Ang tanong mula kay Eugene Fernandez, IBC. Yusek, with the recent report of PSA regarding the inflation, it went down to 1.5 from 1.7 last month. Are we does the Palace satisfied with this decrease with regards to the inflation rate po? Maganda ang ipinapakita na pagbaba ng inflation rate. Dahil nga sabi natin, hindi maiiwasan because of the political noise na talaga naman maaapektuhan ang ating ekonomiya. At kapag ka naman po ito'y natapos na at naipakita naman ng Pangulo ang kung ano ang reason kung bakit kailangan magkaroon ng pag-iimbestiga at tingin natin mas lalong magtitiwala ang taong bayan sa Pangulo. Sabi nga natin, may mga pagkakataon hindi siguro popular ang iyong desisyon dahil makakaapekto mismo ito sa iyong administrasyon. Pero anong pipiliin mo? Popular na desisyon o right decision? So sa Pangulo, ito yung tinatawag nating right decision. Kahit ano pang mangyari, maapektuhan man pansamantala ang ating ekonomiya, ang taong bayan, basta dapat maituwid ang tama.
Yusek, just a quick follow-up. I would like to also ask the reaction of the palace since browsing through the comments dun sa recent post ng PSA regarding the inflation rate, parang hindi naniniwala yung maraming tao regarding the decrease of the inflation rate. May reaction po ba tayo regarding that? Maraming mga tao malamang na hindi maniniwala dahil hindi naman sila ganon ka-aware kung paano tumatakbo ang ekonomiya. Marami rin talagang ordinaryong tao, simpleng tao na minsan ang ganito mga masyadong technical ay talaga namang hindi maiintindihan. Pero saan pa po ba tayo maniniwala? Hindi po ba sa records? Okay, Yusek. Sa pantanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, going back to Jojo Pasko ba to? Cadiz. Pang Christmas gift na ba Merry to? Christmas, Undersecretary. just on Jojo Cadiz, when did he exactly resign? Hindi ko, ngayon, natanong ko lang po yan sa DOJ, hindi ko po natanong kung ano yung exact date. Okay. So, bibigyan ko po kayo ng pinaka-update. Okay. Ma'am, how does the palace respond to observations na yung mga officials close to the president or at least in the executive branch, nagre-resign lang po sila kapag naibabalita na or naisisiwalat na yung alleged involvement nila dito sa mga anomalies in government? Take for example, Jojo Cadiz na yung 19-year-old son apparently is the head of a construction firm na nanalo ng millions of pesos in government projects. Hindi ba dapat ikatuwa ng tao, ng taong bayan? Kung meron mang mga tao na kaalyado ng Pangulo at kapag ka na-involve, kahit wala pang desisyon o wala pa man judgment, ay umaalis, hindi po ba mas magandang tignan yon? Mas maganda po yon dahil ibig sabihin, hindi nagtotolerate ang Pangulo kung mayroon mang mga taong maaaring nasasangkot, although wala pang judgment. Hindi tulad ng mga nakaraan, kahit nandiyan na yung mga pangalan, nag-i-stay pa rin, kahit malaki na ang issue about sa corruption. Ma'am, but does the palace see a need to sift through its officials once more, considering that Jojo Cadiz has been there, the corporation of Jojo Cadiz's 19-year-old son has been there since 2023? Is there a need to, sift through, review again yung mga dealings and other ties of officials sitting in high-ranking positions in government? Katulad po niyan, kung sila ay nai-involve at alam nila na maaari sila masangkot kahit wala silang kasalanan. Paggalang ito sa Pangulo mismo nila, para sila muna ay umalis. Sila ay mag-resign. Paggalang ito sa taong bayan, paggalang ito sa Pangulo. So, alam nila ang gusto ng Pangulo. Dapat masawata ang korupsyon. Huling tanong mula kay Heidi Sampang, DZAS. Good morning, Yusek. Siguro po nabalitaan na rin po ng palasyo yung nakakasang kilos protesta next week po ng grupong Manibela, the Transport Group. So, meron po bang plano ang Pangulo na ipasilip po or silipin po niya yung mga concerns po ng transport group na ito like abuse daw po sa LTO, sa mga delay po ng release ng jeepney registration papers po nila? Opo, ipinag-utos naman po sa pamunuan po ng DOTR. Tignan po mabuti kung ano po ang hinaing ng grupo ng Manibela. So, kailangan po rin itong marisolba. Kung meron naman po talagang batayan ang kanilang reklamo, dapat po ito masolusyonan kaagad. Pero meron din po bang pakiusap ang Malacanang? Kasi plano rin po ng grupo na i-extend pa po kung more than 3 days pa yung kanilang kilos protesta. Kawawa naman po yung mga commuters natin, lalo na po ngayon holiday season. Opo, tayo na rin po mananawagan sa grupo ng Manibela. Alam naman po natin, Christmas season. Baka naman po pwedeng ipamasko nyo na. At mapag-usapan na lang po kung ano man yung mga hinaing nila. Pag-usapan po para ma-resolve agad. Thank you, Yusek. Thank you. Balik